Nakita mo na ba ang isang lalaking ginagamit ang emosyon ng babae para makuha ang gusto niya? Nakita mo na ba kung paano niya pinagsamantalahan ang pagmamahal, ang tiwala, ang kahinaan ng isang babae? Tapos umalis na parang walang nangyari? Alam mo ba kung ano ang nangyari sa lalaking iyon sa huli? Hindi siya naging matagumpay. Hindi siya naging tunay na lalaki at hindi siya naging tunay na masaya dahil ang lalaking gumagamit ng kahinaan ng iba para sa sariling kapakanan, hindi lalaki. Alipin siya ng sariling ego. Ngayong araw hindi tayo mag-uusap tungkol sa kung paano samantalahin ang babae. Mag-uusap tayo tungkol sa kung paano ka magiging tunay na lalaki. Isang taong may prinsipyo, may dignidad, at may kakayahang kontrolin ang sarili kahit nasa harap ka ng pagkakataon na magsamantala. Dahil yan ang tunay na kapangyarihan. Marinig mo muna ang kwento ni Marco. Si Marco may girlfriend na si Ana. 3 taon na silang magkasama. At alam ni Marco na sobrang mahal siya ni Ana. Makikita mo sa mata niya, ang babae, handang gawin ang lahat para sa kanya. Isang araw, may inuman si Marco kasama ang mga kaibigan niya. Nagsimula ang usapan tungkol sa mga babae. Nagkwentuhan sila kung paano nila kontrolin ang kanilang mga girlfriend. Nagtawanan. Nagyabangan. Bro, alam mo ba na pwede mong gamitin ang guilt para pumayag siya sa gusto mo? Pag umiyak ka, sunod agad yan. Emotional sila eh. Sabihin mo lang na mahal mo siya. Kahit wala kang nararamdaman, papayag agad yan. Nakinig si Marco. At sa loob-loob niya naisip niya, totoo nga yata yan. Kaya ginawa niya. Ginawa niya ang lahat ng tinuturo ng mga kaibigan niya. Ginamit niya ang emosyon ni Ana. Ginamit niya ang pagmamahal nito. Kontrolin. Manipulahin. Para makuha ang gusto niya. Pera, atensyon, kahit ano. Sa simula parang effective. Parang may kapangyarihan siya, parang siya ang boss. Pero makalipas ang ilang buwan, may naramdaman si Marco na kakaiba. Walang saya, walang kapayapaan, walang tunay na koneksyon. At isang gabi habang nakahiga siya mag-isa sa kama, naisip niya, ano ba talaga ang ginagawa ko? Narealize niya na hindi niya kontrolado si Ana. Kontrolado siya ng sarili niyang takot, ng sarili niyang kahinaan, ng sarili niyang ego. At ang pinakamasakit, nagsimula na siyang mawala ang respeto, hindi lang ng iba kundi pati ng sarili niya. Yan ang tunay na sakit. Hindi ang paghihirap ng babae, kundi ang pagkawala ng sarili mong dignidad. Bakit ba may mga lalaking gumagamit ng kahinaan ng babae? Hindi dahil sila ay malakas, kundi dahil sila ay mahina. Mahina sa loob, walang kontrol sa sarili, takot. Ang totoo, ang pangangailangan na samantalahin ng iba, lalo na ang babae, ay nagmumula sa malalim na attachment sa loob mo. Attachment sa ego. Kailangan mong maramdaman na ikaw ang may kontrol. Kailangan mong maramdaman na ikaw ang mas mataas. Dahil sa loob-loob mo, natatakot kang maging mahina. Natatakot kang tanggapin na hindi mo kontrolado ang lahat. Attachment sa validation. Kailangan mo ng patunay mula sa iba, lalo na sa babae, na ikaw ay mahalaga, na ikaw ay karapat-dapat. Kaya ginagamit mo ang kanilang emosyon para maramdaman na mayroon kang halaga. Attachment sa ilusyon ng kapangyarihan. Akala mo ang pagsamantala sa kahinaan ng iba ay kapangyarihan. Pero ang totoo, ito ay kahinaan. Dahil ang tunay na lalaki, ang tunay na may kapangyarihan, ay hindi kailangan na manipulahin ng sinuman. Isipin mo ito. Kung tunay kang malakas, bakit mo kailangan gamitin ang emosyon ng babae para makuha ang gusto mo? Kung tunay kang may halaga, bakit mo kailangan ng validation mula sa kanilang sakit? Ang sagot ay simple. Hindi ka pa nakahanap ng tunay na lakas sa loob mo. At yan ang pinakamalaking kahinaan ng lahat. Ang mga Stoic, sina Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca, ay nagturo ng isang prinsipyo na halos nakalimutan na ng modernong mundo. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi kontrolin ang iba. Ang tunay na kapangyarihan ay kontrolin ang sarili. Isipin mo si Marcus Aurelius. Siya ang pinakamalakas na tao sa Rome. Emperador. May kakayahang utusan ng sinuman. May kakayahang gamitin ng sinuman. Pero ano ang sinulat niya sa kanyang meditations? Ang pinakamahalagang tagumpay ay ang tagumpay sa sarili. Hindi niya ginagamit ang kapangyarihan niya para samantalahin ang iba. Ginagamit niya ang kapangyarihan niya para kontrolin ang sarili, ang kanyang galit, ang kanyang takot, ang kanyang ego. Si Epictetus naman, dating alipin, walang kapangyarihan sa mundo. Pero sa loob niya, mas malaya pa siya kaysa sa sinumang emperador. Bakit?
dahil alam niya ang isang katotohanan. Mayroon ka lang talagang kontrol sa isang bagay. Ang iyong sariling isip, ang iyong sariling desisyon, ang iyong sariling karakter. Lahat ng iba, kasama na ang babae, ang emosyon nila, ang aksyon nila, wala yan sa kontrol mo. At kung susubukan mong kontrolin yan, mawawala ka lang. Ang tanong, bakit mo gustong kontrolin ang wala sa kontrol mo? Dahil natatakot ka. Natatakot kang tanggapin na ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob mo, hindi sa labas. At yan ang magiging simula ng iyong pagbabago. Paano mo ba gagamitin ang stoic na prinsipyong ito sa tunay na buhay? Narito ang mga konkretong hakbang. 1. Obserbahan ang sarili mong motibo. Bago ka kumilos, magtanong sa sarili, bakit ko ito ginagawa? Para ba ito sa ikabubuti ng relasyon o para lamang sa sarili kong ego? Halimbawa, kapag nanghihingi ka ng favor sa girlfriend mo, tanungin mo ang sarili, ginagamit mo ba ang emosyon niya para mapilitan siyang sumang-ayon? O matapat ka ba sa intensyon mo? Ang unang hakbang sa self-mastery ay ang kamalayan. Hindi mo mababago ang hindi mo nakikita. 2. Itigil ang manipulation, simulan ng honesty. Kapag nahuli mo ang sarili mong gumagamit ng guilt, takot o emosyonal na presyon para makuha ang gusto mo, tigilan mo, huminto, huminga. Tapos magsalita ng totoo. Sabihin mo, pasensya na. Na-realize ko na hindi ko dapat gamitin ang nararamdaman mo para sa gusto ko. Ano talaga ang nararamdaman mo tungkol dito? Oo, mahirap. Oo, nakakahiya. Pero yan ang pagbabago. 3. Tanggapin ang hindi mo kontrolado. May mga oras na ayaw sumangayon ng babae sa gusto mo. At okay lang yan. Dahil alam mo na ang desisyon niya, ang nararamdaman niya, ang buhay niya, hindi mo kontrolado. Ang kontrolado mo lang. Kung paano ka magiging lalaki sa harap ng rejection. Kung paano ka magiging matapat sa sarili mo kahit hindi ka nakakuha ng gusto mo. Yan ang tunay na lakas. 4. Magsanay ng self-discipline sa maliliit na bagay. Ang kontrol sa sarili ay hindi biglaang nangyayari. Kailangan mong magsanay araw-araw. Simulan sa maliliit na bagay. Kapag galit ka, huwag agad magsalita. Huminga, mag-isip. Kapag gusto mong magsinungaling para makuha ang gusto mo, magsabi ng totoo. Kapag gusto mong gumamit ng guilt, tanungin mo muna ang sarili. Tama ba ito? Dahil ang bawat maliit na desisyon ay nagtuturo sa iyo kung paano kontrolin ang sarili sa mas malalaking bagay. 5. Igalang ang dignidad ng babae. Isipin mo ito. Ang babae sa buhay mo, girlfriend, asawa, kaibigan, mayroon din siyang sariling buhay, sariling pangarap, sariling emosyon. Hindi siya tool, hindi siya gamit, hindi siya paraan para makaramdam ka ng kapangyarihan. Siya ay tao. At karapat-dapat siya ng respeto. Kapag nire-respeto mo siya, nire-respeto mo rin ang sarili mo. Marinig mo muna ito bago ka magpatuloy. Meron kang ego na sasabihin, pero alam ko kung paano mag-handle ng babae. Kailangan mo ng control, kailangan mo ng dominance. Kung hindi, lalakarin ka nila. Yan ang boses ng takot. Yan ang boses ng kahinaan. Dahil ang tunay na lalaki, ang lalaking secure sa sarili, ay hindi natatakot na maging mabuti. Hindi natatakot na maging matapat. Hindi natatakot na igalang ang babae. Alam niya na ang respeto ay hindi kahinaan. Ang respeto ay lakas. At alam niya na ang babae, tulad ng sino mang tao, ay mas gugustuhing manatili sa tabi ng lalaking may integridad kaysa sa lalaking puno ng manipulasyon. Pero may isa pang boses sa loob mo na sasabihin, pero paano kung ginamit ako? Paano kung sinasaktan niya ako? Hindi ba dapat ako mag-protect? Oo, dapat kang mag-protect. Dapat kang umalis sa toxic na relasyon. Dapat kang mag-set ng boundaries. Pero yan ay iba sa pagsamantala. Ang pag-protect sa sarili ay para sa kapakanan mo. Ang pagsamantala sa iba ay para sa ego mo. Huwag kalimutan ang pagkakaiba. Ano ang mangyayari kapag nagsimula kang kontrolin ang sarili mo? Imbes na ang iba, unang-una, makakaramdam ka ng kapayapaan dahil hindi ka na umaasa sa validation ng iba. Hindi ka na umaasa sa control. Ang kapayapaan mo ay nanggagaling sa loob mo. Pangangalawa ay magiging malalim ang relasyon mo. Kapag hindi mo ginagamit ang babae kundi ginagalang, ang relasyon ay nagiging tunay. Walang takot, walang laro, walang sakit, at magiging mas masaya kayong dalawa. Pangatlo, magiging mas malakas ka, hindi dahil kontrolado mo ang iba, kundi dahil kontrolado mo ang sarili mo, at yan ang pinakamatinding lakas na mayroon. Pang-apat, magiging inspirasyon ka. Ang mga tao, kasama na ang babae, ay nakikita kung sino ka talaga.
At kapag nakita nilang matapat ka, may integridad ka, may self-control ka, rerespeto ka nila. At yung respeto na yan, hindi mo kailangang pilitin kusang dumarating. Panlima, magiging proud ka sa sarili mo. Sa huli ng araw, ang tanging tanong na mahalaga, makakatulog ka ba ng mahimbing alam mong ginawa mo ang tama? Kapag oo ang sagot, nanalo ka na. Kaya ngayong araw, may isang desisyon ka lang na kailangan mong gawin. Pipiliin mo bang maging alipin ng sarili mong ego o magiging malaya ka sa pamamagitan ng self-control? Pipiliin mo bang samantalahin ang kahinaan ng babae o pipiliin mong igalang ang dignidad niya at ang dignidad mo? Dahil ang bawat araw may pagkakataon kang maging mas mabuti, mas matapat, mas matibay. Kung gusto mong maging tunay na lalaki, ang lalaking hindi natatakot sa sariling emosyon, ang lalaking may lakas na igalang ang iba, ang lalaking alam kung paano kontrolin ang sarili, simulan mo ngayon. Simulan mo sa simpleng desisyon, maging totoo, maging matapat, maging matibay. At titingnan mo, makakalipas ang ilang buwan, ilang taon. Hindi ka maniniwala kung gaano ka nagbago. Kung interesado ka sa iba pang Stoic lessons na makakatulong sa buhay mo, mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-iwan ng comment kung ano ang natutunan mo ngayong araw. Dahil ang journey na ito, ang journey tungo sa self-mastery, ay hindi mo kailangang gawin mag-isa dahil ang tunay na lalaki ay hindi gumagamit ng kahinaan ng iba. Ang tunay na lalaki ay nagmaster ng sariling kahinaan. Yan ang Stoic way. Yan ang tamang daan. Simulan mo ngayong araw.